Secretary Villar sa ombudsman. Kasi sabi niya, Ito, sinabi na nga na wag na muna tayong politika Tangina talaga tong mga media na to, mga patay gutom talaga Pero sige, sagutin mo na rin yan, Inday. silipin daw niya yung salin mo po. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya. Yan ba ang magnanakaw? Sinasabi na sisilipin yung salin niya. First order of business, sisilipin yung salin niya. Go, silipin mo. Wala naman akong tinatago Yan yung sinasabi natin na we are confident. I am confident. Si Inday Sara is also confident na there's nothing wrong with her salin. First off, kung meron man siyang yaman, that is because she's a lawyer. Mayaman may asawa niya, also a lawyer. May utang nga sa kanila yung magiging DOJ secretary na si Luis Tre. Mag-aano nga may utang pa nga doon sa kanila ng 8 milyon Hindi ba? Dahil naging abogado sila ng mga Luis Tre doon sa kaso yata ng kanyang mister. So di pa ka nagbabayad ng utang itatalaga na bilang DOJ secretary. Kita mo paano nila binababoy yung gobyerno natin na ang ilalagay mo sa DOJ umamin na itinago niya yung asawa niya dahil may kasong rape. Tang-ina niyan, di ba? Tapos ang inilagay mo na ombudsman walang qualification. Ang mga kalaban niya, mga justice, pero siya normal na abogado lang. Hindi ba natin minamalit yung mga normal na abogado, pero para ilagay ka sa ombudsman, paano ka naging crime buster? Kasi dapat corruption buster ka niyan 'Di ba kapag nasa ombudsman ka? Kasi yun ang karamihan ng mga imbestigahan mo, korupsyon. Anak ng tinapay Mandato at saka korupsyon yung imbestigahan mo. Paano mandato at korupsyon di umano diyan sa probinsya nila sa Cavite din 'yan. May mga di umanong chismis ng korupsyon sa mga 'yan. Pogo, involved yung pamilya daw nila, di umano. Yun din ang sinasabi. So, may bahay dito. Yung anak nga, nung nakaraan, sinasabi niya pa, ang kapal ng mukha, ganito sila kakapal ng mukha. We raised our kids well. Pinalaki daw yung mga anak nila. Ang laki talaga nung isa niyang anak na nahuli na nagre-receive ng marijuana. Di ba? So, grabe talaga itong mga tao na to na makapagsinungaling harap-harapan. Sobrang kakapal ng mga mukha para harap-harapan tayong pagsinungalingan. Ngayon, hinahamon siya ni Inday Sara. Tingnan mo, takot ba si Inday? Si Romualdez, subukan mong silipin yung salin niya. Tingnan ko kung sabihin niya ito na, sige, go. Si Zaldico, subukan yung silipin yung salin. Tingnan mo, nagtatago nga mga putang ina. Kaya nga nagtatago mga putang ina niya kasi mga magnanakaw yan. Si Inday Sara nagtatago. Ano sabi ni Inday? Huwag niya nang silipin, ilagay niya na sa harap niya, asikasuhin niya na. Tingnan niya na kung may mali ba dun sa salin ko. Kung ikaw ba magnanakaw, magsasalita ka ba ng ganyan? Kung magnanakaw ka, hindi ka na, medyo tatahimik ka na. Katulad ng ginagawa ni Risa. Hindi ko sinasabi magnanakaw siya. Pero si Risa Ontiveros, on live TV, nagsinungaling siya na wala siyang insertion ever. Naglabas si Katunying na meron, ma'am, 3 billion.43. 3.043 billion. Yung insertion mo. Ang advokasya mo, women and children, ang advokasya mo. Human rights ang advokasya mo. Tapos ang mga project mo, flood control. Saan ka makakita na si Risa Ontiveros na champion ng human rights, ang mga proyekto, insertion niya, flood control? Nagsalita na ba si Risa? Nag-deny na ba si Risa? Dinibank na ba ni Risa with her index card yung mga sinabi ni Katunying? Di ba? Nag-chat GPT na ba siya ng isasagot kay Katunying? Hindi. Nasa Las Vegas siya ngayon. Kasama yung isang grupo doon ng mga Filipino community. Mas inuna niya pa yon kaysa sagutin yung issue sa kanya. Sino ang sumasagot ng issue? Yung mga walang delikadesa. Si Leila de Lima na sinasabi pa na kung magkakatotoo yung panalangin ni Cara David na mamatay lahat ng korap, hindi daw mamamatay si Risa. Puta, ganyan ang tingin nila kay Immaculate Insertion. Sobrang immaculate, sobrang linis. Mahihiya si Virgin Mary sa kanya sa sobrang kalinisan niya. Nag-deny na siya tungkol sa insertion na yan? Hindi pa. Inaatake si Katunying nung mga dilawan tae. Yung Pinky Amador na putang inang babae na yun, laos na, hindi pa nga sumisikat, laos na putang ina kung makapagmura sa condominium ba o sa hotel. Akala mo siya pag-aari niya yung hotel, putang inang tao na yan. Tapos binabanatan si Katunying. Mga dilawan tae, binabanatan si Katunying.
fake news daw si Katunying. When you say fake news si Katunying, dapat may sagot na si Risa Ontiveros para masasabi na fake news si Katunying. But yung document na hawak ni Katunying galing mismo sa Senado yun. Nasa GAA yun. How can you deny it now? Si Risa magaling lang yan mag-deny ng... Deny ko hindi totoo yan. Magaling lang siya sa ganun. Pero si Risa, kung pwedeng gagawa yan siya ng ebidensya para ma-prove niya yung sarili. Kita mo kay alias rin eh. Sumagot siya kagad. Meron siya kagad mga text messages na pinakita. O bakit ngayon? Wala siyang pinakikita sa inilabas ni Katunying. Di ba? Ibig sabihin, kayo nang bahalang tumapos. At Ganyan ang walang pagnanakaw. Hamunin mo ng salin, go, salin. kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Pabor ka ba na talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako ang presidente, hindi siya ang i-appoint ko ng ombudsman. Papaano mo i-appoint yung isang ombudsman na ang pagkakaintindi sa batas parang ruler na kahoy na pwede mong baluktutin? Klaro, ang batas kung ano yung nasusulat, yun. No ifs, no buts. Meron daw exception to the rule at every rule has an exception. Meron pa silang ganun na sinasabi. But hindi sa batas. Ang batas po, yun na yan. At face value, kung ano siya, yun na siya. You do not go around it. Yan ang problema sa mga nasa Pilipinas. May batas na hinahanapan ng butas yung batas. Klarong-klaro naman na dapat ito siya, pero iniikot-ikutan nila. Yung PDAF, tinanggal yung pork barrel, saan nila dinala? Inikutan nila yung batas na nagawa para sa PDAF and pork barrel. Saan nila nilagay? Ayuda. Sino nagsimula ng ayuda? Si Pangulong Duterte. Nung nakita nila na sinimulan ni Pangulong Duterte, dahil siyempre, mayroon tayong pandemic noong mga panahon na yun eh. So nung nakita nila yung opportunity ng ayuda, they grabbed it. Nagmukha siyang mas malakas pa sa PDAF. Mas malakas pa sa pork barrel. Kasi trilyon halaga ng pera ng taong bayan yung minamanipulate nila dyan. Narinig din si Colonel Lachica. Yes. Nagbigay na ng statement ang Office of the Vice President regarding sa relief ni Colonel Raymond Dante Lachica. May plano ngayon ng House of Representatives na ibalik doon sa 2025 budget mo na 700 million ang OVP dahil sa hindi pagdalo mo doon sa plenary po. Anong comment? Sige, i-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot ng mga tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, bagyo. Hindi importante ang pera sa ngayon. Ang importante, maramdaman noong mga nasalanta na may gobyerno na nandiyan para sa kanila. Yun ang importante sa ngayon. Kayo talagang mga media. Kayo kasi, puro kayo kaperahan. Sabi ko nga, si Inday Sara, i-zero mo yung budget niya. Wala siyang pakialam. She will still do her job as a vice president. Wala siyang paki. Inday Sara is even challenging them to zero her budget. Hindi nga nila kayang gawin eh. So the fact na binigay nyo pa rin yung dati niyang budget, so at least, meron pa rin siyang gagastusin para sa opisina niya. So technically, hindi nyo pa rin siya napabagsak. Yung dagdag na 100 plus million or how many millions, di bahala kayo. Kung ayaw nyong kunin, bahala kayo. Pero nakita nyo naman, yung mga senador, anong sabi ng mga senador? Na yung mga insertions nila, hindi na kailangan ni Inday Sara yung tinanggal nyo na pera sa budget niya because nag-pledge yung mga senador sa kanya na yung mga amendments nila, ibibigay na lang nila kay Inday Sara sa mga proyekto ni Inday Sara. So, nanalo si Leila de Lima? Hindi. May pakialam si Inday Sara? Wala. Ang pakialam ni Inday Sara, Bayang Pilipinas, maraming nasalanta, doon tayo focus. Last na lang, kumusta si former President Rodrigo Duterte? Kailan kayo huling nag-usap at ano na pag-usapan niyo? Sige, unahin na muna natin siguro yung mga biktima ng mga sakuna. Sa ngayon, bigay ko yung mga comments ko sa mga susunod na araw. Mensahe na lang po sa mga affected residents po na indol dito sa Davao Region. Yes, oo. Sa mga kababayan namin. Diba? The media is taking the opportunity to still talk about politics. And sinasabi ni Inday, no, I'm not a politician. I love my country and my country needs me. So, yung mga politics na yan, saan na yan? There's always a time for politics. Serbisyo muna tayo.
Yun yung ibig sabihin ni Inday Sara doon. Apektado ng malakas na paglindol dito sa Davao Region at sa iba pang mga lugar dito sa Mindanao. Kasama na rin yung mga naapektuhan ng lindol sa Baguio at sa Cebu. Napakahalaga talaga, ulitin ko, na yung presence of mind kapag nandyan na nangyayari na yung lindol. Huwag natin kalimutan yung mga itinuro sa atin ng ating mga disaster councils. At napakahalaga ng ating go bag na nandyan sa labas ng pinto or nasa labas ng bahay para pag likas natin ay mahila, bira natin siya dahil madala natin. Yan. Maraming salamat, VP Sara, sa iyong pagpapaalala. Rest assured na nakaredy na ang aming mga go bag kapag may mga nangyaring dilubyo, bagyo ulit. O, di ba? Ganyan ang leader. Hindi nagpapamanipula. Hindi yung sagot tapos sasagot ng pautal-utal. Firm. I'm here because may mga kababayan akong naapektuhan ng dilubyo. So let's take to that. Huwag natin gamitin yung sorrow, pighati, noong mga nasalanta ng bagyo para pag-usapan yung mga personal na mga politika natin. Ano tayo? Magserbisyo naman tayo. Hindi tayo puro puro pasarap buhay.